Okay? So, pwedeng sabihin na natin na may inferiority complex itong person mo. And, yung iba sa inyo guys, parang itong person mo, napapagod siya na palagi kang sinusuyo. Okay? At saka para sa kanya, parang kahit naman na suyuin kanya, kahit na para sa kanya, no? Kahit na suyuin kanya, kahit na ipakita niya kung ano yung totoong nararamdaman niya sa'yo, parang hindi ka rin naniniwala. So, parang kahit mahal ka ng person mo, pero deep inside, guys, mahal ka nitong person mo. Meron. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga message. By the way guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung energy surrounding your relationship mga kapiksi. We have Sword and Rose. Meron ditong Hammer. And meron ditong Twin Flames energy mga kapiksi. So, eto guys, parang ano to, no? Revelation of truth, no? Magkaalaman na, no? Parang ganun. Magkaalaman na kung ano yung totoo, kung ano yung mga pwedeng ayusin sa relationship. For some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng struggle sa relationship nyo guys with this Hammer relationship. Pwedeng merong tinatago na sikreto, merong hindi pinapaalam, ganyan. So, it's either ikaw yung nagtatago or siya yung nagtatago ng sikreto, mga kapiksi. Pero parang gusto nyong masiwalat kung ano ba talaga yung totoo, what's the real score, para malaman nyo if worth it pa ba na ipaglaban yung relationship. Kasi for some of you, with this energy, ibig sabihin guys, no, you're trying to make things work para sa relationship, diba? Kasi sa relationship naman guys, habang nagtatagal kayo ng person mo, syempre doon na lumalabas, nakikilala niyo yung isa't isa, yung mga pagkakaiba nyo, diba? Ganun din. And mga problema, ganyan. And sometimes, worth it na ipaglaban yung relasyon. Meron din namang times na mas makakabuti na maghiwalay or magbabay. Okay? And for some of you, parang ganun yung nasa stage kayo ng ganun. Ano ba talaga? What's the real score? No? Kasi kung ayaw na, hindi na ipipilit. Pero kung pwede pa, why not? Parang ganun yung peg nyo dun sa relationship, mga kapiksi. Okay? So, at saka parang gusto nyo lang talagang malaman yung, sometimes ganun, no? Parang gusto nyo lang malaman yung totoo from the other person. Kaya yung iba, hindi sila makamove on kasi walang closure, especially mga nasa ghosted, no contact na status, hindi sila mapakali. Kasi they're looking for answers, di ba? Naghahanap sila ng sagot. What's the truth, no? What's the real score? Yun. So, parang ganun mga kapiksi. And for some of you, pwedeng twin flame kayo ng person nyo. But then again guys, no, kahit na twin flame pa or soulmate pa, pagdating sa physical reality, pag iba yung magkaiba ng ugali, magkaiba talaga. Okay? Pero for some of you, no, parang complete opposite kayo ng person mo, yin and yang balance, diba? Complete opposite. Sabi nila, diba? Opposites attract. Parang sa magnet, diba? I don't know if it's true. Hindi naman ako scientist. Okay, pero yeah, for some of you, pwedeng twin flame kayo. Pero again, guys, even if you're twin flames, even if you're soulmates, kapag maghihiwalay. Okay? Kapag kayo naman ay
Kayo talaga, okay? So, tingnan natin, no, kung ano talaga yung nararamdaman ng person nyo. Pero, based dito sa energy na to, guys, comment down below if naka-resonate kayo, okay? So, tingnan natin yung feelings ng person nyo, guys. Shuffle ko to. Habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And meron tayong promo ngayong April, guys. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. Kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Aries, kayo ay na-represent ng Queen of Wands. Ito yung ating feelings energy. Ito yung positive and negative, mga kapiksi, no? Mahal kayo ng person nyo. Gusto niya kayong suyuin, mga kapiksi, no? Pero nananawa siya. Parang nagsasawa siya sa kasusuyo sa inyo, mga kapiksi. Kasi palagi kayo may conflict nitong person mo. Parang palagi mong nakikita, guys. For some of you, hindi ko naman sinasabing lahat kayo, guys. Pero yung iba sa inyo, guys, medyo topakin, mainitin yung ulo, sabihin na natin perfectionist, ganyan. Parang palagi nyong nakikita yung hindi maganda dun sa person mo. And, yung person mo naman, parang mahal kayo ng person mo, pero parang naaano siya na nauurong yung dila or kung ano man yung uurong sa kanya, ganyan. Kapag nagagalit na kayo. Okay? So, pwedeng sabihin na natin na may inferiority complex itong person mo. And, yung iba sa inyo, guys, parang itong person mo, napapagod siya na palagi kang sinusuyo. Okay? At saka para sa kanya, parang kahit naman na suyuin kanya, kahit na, para sa kanya, no? Kahit na suyuin kanya, kahit na ipakita niya, kung ano yung totoong nararamdaman niya sa'yo, parang hindi ka rin naniniwala. So, parang kahit mahal ka ng person mo, pero deep inside, guys, mahal ka nitong person mo. Meron siyang feelings talaga na nararamdaman sa inyo, mga kapiksi. And, yun nga lang, parang feeling ko, baka hindi rin expressive itong person mo, no? O kaya naman, baka hindi niya yun masabi sa'yo kasi nga, palaging natatakot ka, palagi ka may opinion. And parang para sa kanya, kahit magpaliwanag siya, yun nga, hindi naman kayo naniniwala. So, parang hinahayaan niya na lang na kung ano man yung pinaniniwalaan mo sa kanya, yun na lang. Okay? Parang hindi na siya, napapagod na rin siya makipaglaban, mga kapiksi. Napapagod siya sa mga away nyo, guys. And itong person mo, actually, kahit mahal ka nitong person mo, itong person mo, parang gusto na rin niyang mag-time out muna dun sa relationship, mga kapiksi. And doon kayo nang gigigil. Doon kayo nang gigigil, no? Kung mahal mo ako, bakit mo kayo iiwan? Parang gano'n, no? So, medyo, you have to loosen up ng konti, Aries, if in case naka-resonate kayo dito. Kasi parang nasasakal yung person mo. Ping-pong, hindi niya alam yung gagawin niya. Kasi medyo nalilito siya sa inyo, mga kapiksi. So, medyo, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Medyo kailangan dito ng pagbabago, guys. Medyo kailangan mag-minor ng konti. Pero itong person mo, parang mas gusto niya mag-focus sa kanyang So, itong person mo, guys, nakikita natin na may loyalty dito, no?
And parang gusto nitong person mo na mag-focus na lang muna sa kanyang pagtatrabaho, kanyang pagnenegosyo, or kung ano man yung pagkakakitaan. Pero if ever guys, na let's say for example, maghiwalay kayo nito or hiwalay kayo nitong person mo, this person will come back to you. Pero pagbalik niya, parang he or she is a changed person. Mas agresibo, mas assertive, mas may panindigan, yung tipong kaya kang ipaglaban, naks. Yung tipong kaya kang ipaglaban, yung tipong hindi mo na siya mamaliitin, yung tipong kaya niya na makipagsabayan sa'yo. Kasi yung iba sa kanila guys, feeling ko, comment down below, no, if naka-resonate kayo, parang medyo inferior itong person mo kumpara sa'yo. So, kaya nga, parang, kaya kayo nagkakaroon ng conflict. Kasi, medyo, yun nga, yung sinasabi natin na opposite kayo nitong person mo. So, parang, pwedeng ikaw yung mas mataas sa kanya, ganyan, nakakaangat-angat, and kahit na mahal ka ng person mo, parang, they feel not good enough for you. Kaya kahit ano na lang yung iniisip mo tungkol sa kanya, hindi niya yun kinukontra. Pero if ever man nababalik itong person mo, kasi nagpapalakas ito. Parang nagpapalakas siya, nagpapa-good shot siya, nagpapaganda siya ng image niya. Pag ito'y bumalik sa'yo guys, parang, oh, ayan, sabi ko sa'yo eh, di ba? Parang ganun. Parang gusto niya na meron din siyang maipagmalaki pag bumalik siya sa'yo, mga kapiksi. Okay? So, ang nakikita natin dito is parang gusto mo nang i-focus ng person mo yung kanyang attention sa sarili niya para maipagmalaki mo siya at saka para maipagmalaki din niya yung sarili niya para may say siya, kumbaga. Okay? So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mensahe sa'yo ng person mo kung anong gusto niyang sabihin. I am grateful for the spiritual lesson, or kahit hindi spiritual guys, pero yung parang natutuwa siya, nagpapasalamat siya doon sa mga lessons na natutunan niya sa'yo. Parang you also bring out the best in them. Kahit na sabihin na for some of you, pwedeng, excuse for the word, pwedeng hindi naman totoo, parang medyo nilalait-lait niyo yung person nyo. Or parang maliit yung tingin niya kasi sa sarili niya. Pwedeng hindi niya siya nilalait, pero naliliitan siya sa sarili niya. Baka perception niya lang yun. Pero natutuwa siya kasi may natutunan siyang lesson dun sa pinagdaanan niyo sa relationship, no? I feel you leaving me behind. So, ito yung no, dahil sa insecurity niya, mga kapiksi, na parang pakiramdam niya, palagi mo siyang iiwan. Siguro nga dahil dun sa differences nyo, guys, mga conflict nyo, ganyan. So, parang inunahan ka rin nitong person na to. Ganyan. And, pero, sabi ko nga, guys, pwedeng magkaroon ng U-turn, mag-U-turn itong person mo. Pero, pag U-turn na to, guys, marami na siyang bit-bit na bala. So, maghanda ka. Alright? So, if ever man, guys, no, na ina-anticipate nyo yung reconciliation, i-mind nyo na yan sa comment section, no? Mind, reconciliation, mind, loyal person. Kasi loyal tong person mo yan. No? Loyal talaga siya sa'yo. Alright? Ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Pakinggan nyo para talaga makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.